na to? Hindi ko din naintindihan. Sabi ni Mama, bumangon na daw kami kahit wala naman daw kaming gagawin. And syempre, yung ate kong maldita, ayan, nakatingin ng masama kay Mama. Lumabas na nga ako pero si ate ayaw niyang lumabas. Kaya si Mama ang ginawa sa kanya, pinalo siya sa puwet. Hindi pala siya pinalo kasi hindi naman siya inabot. Pero hinila pa din siya kasi nga ayaw niya nga lumabas eh, di ba makulit. Tapos, syempre bago kami lumabas, magpapabango muna kami. And syempre si ate gustong gusto na mabango siya dahil ayaw niya ng mabaho. Di ba? Ayan yung pabango niya, yung powder fresh. Tuwan-tuwa yan kapag pinapabangoan siya kasi sobrang bango and ang mild lang ng amoy na to. And ito, pwede siya sa mga kahit anong pets kasi super safe siya and pwede siya sa mga sensitive skin. Yung pabango ni ate is powder fresh and yung pabango ko naman ay sweet berry. So kapag bumili kayo nito, dalawa na yung marireceive nyo. Yung powder fresh and sweet berries. Ganun siya kabango and sobrang gustong gusto ko talaga yung amoy ng sweet berries. And pagkapabanga namin, may pumasok na 2 kuting sa loob ng bahay ng hingi ng fudang. At ang fudang ay para sa akin lamang, hindi para sa kuting. Hindi, charot. Kasi nga ayan, pinapakain kasi ni Mama yung mga 2 kuting na yan. Tapos si Dada, unggoy, pinangalanan ng bull at saka ng she. Bullshit! Diba? Unggoy talaga yung dada ko na yan eh. Tapos ayan, kasi pareho silang lalaki. Si Bull, ayan, kasi lagi siya nanghihingi ng pagkain na para siyang ang dami-daming pagkain namin. Tapos itong si She lang yung pangalan niya. Huwag niyo nang lagyan ng si. Kasi nga, ayan, si She ay pinapakain ni Mama yan. Hindi siya ganun ka, kumain. Pero kumakain naman siya. Inuna pa nga ni Mama yung pakainin kahit na ako'y gutom na, diba? Nakakaasar. Tapos, syempre, naubos ko yung pagkain ko kasi baka daw kapag may natira, ibigay pa daw sa kuting. Ayoko nang ganun, no? Sabi nga ni Dada, kapag hindi ko daw kinain to, next year na ako kakain eh. Tapos si ate, alam niyo naman kung gaano kapihikan niyang maldita kong kapatid na yan. Grabe yung pagkapihikan niyan, talaga nakakaasar. Kaya ang ginawa ni Mama, binigyan siya ng pagkain, tinry na kung kakainin siya, pero hindi niya kinain. Kaya ang ginawa ni Mama, pinorse feed siya. Kasi hindi pwedeng hindi kakain si ate ng isang araw kasi nga dahil mataas ang kanyang acid. Kapag hindi siya kumain, talagang magsusuka siya ng dilaw. Anong gusto? Gasto sa vet? O magtiyagang magpakain sa malditang kapatid ko? Anyway, hindi naman matatapos ang araw na to, diba? Nang hindi ko sila binabardagol. Kasi syempre, kapag hindi na ako nangulit, hindi na ako yun. So, nakuha nga ni Mama ni Dada tong parcel na to. Sa kamay niya, bigla kong hinalblot. Sabi ko kasi ako na yung magbubukas para sa kanya. Diba? Bumili sila ng pantakip ng ulam, tapos ang ginawa ko, kinalat ko siya. Pero hindi ko naman yan kinakain Don't you worry because I don't eat plastic. Duh! Pagkatapos nga namin kumain at pagkatapos ko silang asarin, ayan, at matutulog na kami ng tanghali. Diba? Ganyan kasarap yung buhay namin. Kaya ayan, sige na, dito na ang aking kwento at bahala na kung kailan ako ulit magkukwento. Matutulog na muna ako at magpapaganda, magpapalaki. Baka sakaling lumaki pa kasi ako. Goodbye and I love you!